Hello mga kaulam, naku ako'y maipapakilala sa inyong napakasarap na ulam at bago yan ako'y nagprito ng talong pero yan ay buo dahil sobrang papayat ng tindang talong. Kung hahatiin ko pa baka matunaw na ang laman sa loob. Tapos bumili rin ako ng 3 pirasong galunggong mga kaulam at isang bungkos na gerjir. Ayan. Grabe mga kaulam, sa totoo lamang ay yan ang aking ipapakilala sa inyo, ang bawang ong. First time kong siyang titikman at napakabango. Ngayon pala ay napakabango na. Mukha siyang bagoong, pero yan mga kaulam ay plant-based. Walang halong bagoong, walang halong alamang, walang halong shrimp paste na kahit na ano, purely plant-based. Pero kapag natikman ninyo mga kaulam, talagang para siyang alamang na manamis-namis na maraming bawang. Imagine ninyo kung gaano kasarap yung para siyang, ang lasa niya is parang alamang na manamis-namis na maraming bawang, na yung alat at tamis ay naglalaban. Sabi ko nga pala mga kaulam ay naglilinis ng bahay. Ito shout out na naman kay Ma'am Miriam, ano kang apelyido ng babaeng iyon. Sasabihin mo, wala akong pakialam sa asawa ko, anong klaseng asawa ako, wala akong kwentang asawa, buti at napapagtiyagaan ako ng asawa ko. Ayan naglilinis ang asawa ko, Ma'am Lola Miriam, dahil may dumating na mga tao pinalitan yung aming pintuan, dahil yan ay part ng pagre-renovate ng aming building. Ngayon, kararating ko lamang yan, Ma'am Lola Miriam, dahil ako ay nag-tutor. Galing ako sa school sa pagtuturo ko sa trabaho ko, tapos dumiretso na ako doon sa aking bahay ng estudyante ko. Dahil 2 araw kong hindi napuntahan at nagkasakit yung lola niya. Ginawa ko Lola Miriam dahil nga pwede namang lakarin yung bahay nila sa bahay namin, although malayo, 45 minutes na lakad. Minsan pag mabilis ang lakad ko, 40, 35, ganyan. Pero pag may mga bit-bit akong pinamili, 45 minutes, binabagalan ko ng kaunti. Bumili pa ako ng isda, Lola Miriam, at saka ng talong, at saka ng gerjir, at saka nga niyang bawang ong na yan. Matagal ko na talagang gustong-gustong bumili mga kaulam ng bawang ong na yan dahil syempre mga kaulam, bawang yan maganda sa katawan natin, plant-based. Kaya nga lang mga kaulam, marami siyang oil. Talagang para siyang bagoong, para siyang burong bagoong, pero buro siyang bawang na, basta mga kaulam, hindi ko kaya ipaliwanag, masarap, sobrang masarap talaga siya, sobra. As in, kapag ang ulam nyo ay mga adobo o kaya prito, bagay na bagay talaga. So ayun Lola Miriam, ang asawa ko ay naglilinis dahil nga, syempre may mga nag-drill, may mga inayos sila, so may alikabok, may mga kahoy-kahoy, nililinis niya. Alam mo ka Lola Miriam, nung dumating ako, nandyan pa yung mga taong nagawa ng pintuan namin. So pagpasok ko, siguro na may dalawang lalaki ang gumagawa, naghuhuntahan sila ng asawa ko dahil mga Arabic naman sila pare-parehas. So siguro nagulat yung 2 lalaki dahil nakita ko sa kanila sa gilid ng aking mata, medyo huminto sila ng paggagawa nung dumating ako. Dahil, alam mo ga Lola Miriam, ang ginawa ng asawa ko nung dumating ako, kaya nagulat yung 2 lalaki. Kinuha ng asawa ko ang aking sapatos na suot at binigyan ako ng tsinelas. Dahil alam niya na sobrang pagod ko dahil naglakad ako. Bakit ang asawa ko sobrang awa sa akin? Dahil hindi ako nagpasundo sa kanya. Bakit? Dahil gusto ko makapagpahinga din siya at pagod din siya sa kanyang trabaho. Mas iniisip ko na pwede pa siyang matulog kahit 1 oras o half an hour, makapagpahinga. At ako naman, ang iniisip, kaya ko na namang lakarin. Para unang-una, hindi kami gumastos sa toll gate, hindi kami gumastos ng parking, hindi kami gumastos ng gasolina. Plus, nakapagpahinga pa ang asawa ko. So, nilakad ko na lamang. At alam ng asawa ko yung katwiran ko sa buhay na gayon. Kaya pagpasok ko ng bahay, kinuha agad niya sa paa ko ang aking sapatos at inaruhan ako ng tsinelas na medyo ikinagulat ng 2 nagagawa ng pinto. Dahil sa kanilang kultura, wala namang ganyan. Basta bahala ka. Babae ka, dumating ka, di ayusin mo ang sarili mo, hindi sila ganyan. Ang asawa ko hindi ganyan dati, pero dahil nakikita talaga niya yung pagsisikap ko at pagtulong ko sa kanya, at yung mga naiiambag ko kahit papaano sa aming pamilya, na-appreciate niya yun. Pero Lola Miriam, kung wala kang ganitong klaseng asawa, hindi siya ganyan sa iyo, wala naman akong magagawa kung malungkot ang buhay mo. Anong gagawin natin? Alangan namang padalan kita ng lalaki dyan para ka lang sumaya. Pero mali ka doon sa sinabi mo na buti at napapagtiyagaan ako ng asawa ko. Sorry. Wala sa amin, hindi yan pwedeng word, hindi yan pwedeng description sa pagsasama namin ng asawa ko. Marami nang gustong sumira sa pagsasama namin ng asawa ko, pero ni isa walang nagtagumpay, wala talaga. Dahil ang aming mga hangarin sa buhay, mga kaulam, ay solid laang. Gusto lang namin itaguyod ang pamilya, gusto lang namin maging maayos, makapag-aral ang aming mga anak. Yun lang naman
'Pag nagawa namin yun, kami mag-asawa, puwede na kaming umuwi ng probinsya. Magtanim doon ng kamote, magtinda ng isda, mabubuhay na kami noon, masaya na kami. Ang importante nagawa namin ng paraan ang aming mga anak makatapos, magkaroon ng kanya-kanyang buhay. Pero mga kaulam, hindi talaga ako maka-get over sa bawang ong. Sobrang sarap talaga mga kaulam. Ang problema ko laang, nung pagkatapos kong kumain, amoy bawang ang aking kamay. Tapos ang kanin ko diyan mga kaulam, hindi iyan basmati. Yan ay jasmine rice na malagkit, yung madikit. Na iyan ay tira ko pa nung kumain ako sa restaurant na may dala-dala akong malaking daing na bangus, nilagay ko sa ref. So ang ginawa ko kanina, ininit ko ng 5 minuto para din siyang bagong saing mga kaulam. Ang problema, madami siya, yung pag ang kanin dikit-dikit, mabigat yan sa tiyan. Kaya sa totoo lamang hindi ko yan naubos. Hindi ko talaga naubos ang kanin mga kaulam. Dahil ako'y naumay ako doon yung dikit-dikit na kanin. Mas masarap talaga, para sa akin lang ito mga kaulam, mas masarap talaga ang basmati. Pero ang inay, ang ginagawa ng inay para hindi siya nauumay sa jasmine rice, sa bigas natin sa Pilipinas, hinahaluan niya yan ng basmati. Kaya lang medyo nalulungkot ako ngayon mga kaulam dahil wala siyang basmati doon. Naawa ako sa kanya nung nagtanong siya, sabi niya, "Ining, yun yung ipinadala mong box ay naglagay ka ng basmati." Mga kaulam, hindi talaga ako nakapaglagay ng basmati dahil sikip na sikip ang box doon sa aking mga ipinadala. Ay paano? Natapos na ang aking kain. Hindi ko talaga, tingnan nyo 3/4 lang ng kanin ng aking nakain dahil masyadong siksik, liglig at umaapaw ang jasmine rice.